Magandang oras po sa bawat isa. Muli po tayong magkaroon ng pag-aaral mula sa salita ng Diyos. At ang pag-aaralan po natin ay makikita sa aklat ni San Mateo. Ang Ebanghelyo ay yung kay Mateo sa kabanatang 26. Akin pong babasahin para sa inyo ang 13 talata. Magsisimula po sa 1 hanggang 13. At sinasabi po na ganito, at nangyari na nang matapos ni Jesus ang lahat ng mga salitang ito, ay sinabi niya sa kanyang mga alagad, nalalaman ninyo na pagkaraan ng dalang araw ay darating ang Pasko at ibibigay ang anak ng tao upang ipako sa krus. Na magkagayoy ang mga pangulong saserdote at ang mga matatanda sa bayan ay nangakatipon sa looban ng dakilang saserdote na tinatawag na Kaipas. At sila'y nagsanggunian upang ulihin si Jesus sa pamagitan ng daya at siya ay patayin. Datapos sinabi nila, huwag sa kapistahan, baka magkagulo sa bayan. Sa talatang 6, nang nasa Betanya nga si Jesus sa bahay ni Simon na kitungin, ay lumapit sa kanya ang isang babae na may dalang isang sisidlang alabastro ng ungwento na lubhang mahalaga at ibinuhos sa kanyang ulo, samantalang siya'y nakaupo sa pagkain. Natapot ang makita ito ng mga alagad ay nangagalit sila, nagsasabi, ano ang layo ng pag-aaksayang ito? Kapag ito'y may pagbibili sa malaking halaga at maibibigay sa mga dukha. Natapot ang mahalata ni Jesus ay sinabi sa kanila, bakit ninyo binabagabag ang babae? Pagkat gumawa siya sa akin ng mabuting gawa. Hanggang sapagat laging nasa inyo ang mga dukha, datapot ako'y hindi laging nasa inyo. Sapagkat sa pagbubuhos niya nitong ungkwento sa aking katawan ay ginawa niya ito upang ihanda ako sa paglilibing. Sa huling talata po, sa kabanatang 13, sinasabing, totohanan sinasabi ko sa inyo, saan man ipangaral ang Evanghelyong ito sa buong sanlibutan, ay sasaysayin din ang ginawa ng babaeng ito sa pag-alaala sa Kanya. Pagpalain naman ng Diyos ang Kanyang mga salita sa ating puso. Tayo po'y saglit na manalangin. Amang Diyos, kami po'y nagpapasalamat sapagkat muli kami makapag-aral po ng iyong salita. Ang dalangin po namin, Ama, natulungan nawa kami ng Santong Espiritu upang maunawaan po namin ang mga salita mo at maging pagpapala sa amin at higit sa lahat, angad po namin ang iyong kapurihan habang pong pinag-aaralan po namin ang mga salitang ito. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang bawat buwan po ay may tinatanging selebrasyon o pagkilala na po nationally and internationally. Kaya nga po ng buwan ng Hunyo, ang ating Pangulo ay dineklara ang Bible Month. Ibig sabihin, binigyang halaga ang salita ng Diyos sa buong buwan ng Enero. At pagkatapos po nitong buwan ng Pebrero, tinatawag naman Love Month dahil sa kasaysayan ng dalawang nagngangalang Valentino na pinatay sa parehong petsa o month and date, February 14, bagamat magkaiba po yung year na ikinamatay nila. At dahil doon ay ginawang santo ng mga Katoliko, tinatawag na San Valentino, at yun po ay nangyari noong panahon po ni Emperor Claudius II, ang pagkamatay ng dalawang Valentino, kaya tinatawag na Valentine's Day. Ngayon pong buwan ng Marso, ito naman po ay tinatawag na International Women's Day na po, o sa maikling salita, IWD na po, na ito ay naging kilusan ng mga kababaihan na po, kung kaya't na-recognize po ito na taon-taon ay pinagdiriwang ito dahil na-recognize ito ng United Nations, ano po, UN. Ang pangyayaring ito po ay naplano ng isang babaeng nagngangalang
kayo pong pangalan ay Clara Setkin. Ano po? Ito ay noong 1908 na yung 15,000 babae ay nagmarsya sa New York at ang demand po nila ay magkaroon sila ng shorting our working hours. Ano po? Ihikli yan ang pagtatrabaho ng mga babae, bibigyan ng mataas na sweldo at ang karapatan na magboto sila. So ito po ay ang gumawa nito yung tinatawag na Socialist Party of America, kung kaya dineklara nila yung first National Women's Day noong 1910. At ito po nga ay idea ng isang babaeng nagngangalang Clara Zetkin. At noong sila ay nagkaroon ng International Conference of Working Women in Copenhagen. So merong 100 babae doon at nagmula sa 17 bansa at sila ay nangagkaisa sa suggestion ni Clara Zetkin. Lahat po sila ay nangagkaisa na gagawin itong International Women's Day. So na-celebrate po nila yung kauna-unahan ang International Women's Day noong 1911 sa Austria, sa Denmark, sa Germany, and Switzerland. Nangangulugan po itong 2011, ito na yung tinatawag na centennial at 2011. So this year, no po, itong buwan, March 11, technically, they will celebrating the centennial of the International Women's Day. So, ibig sabihin po, pinapahalagaan na po ang mga babae. At yun ay demand nila na magkaroon sila ng karapatan o magboto at maging kapantay sila ng mga kalalakihan sa kanila pong kalalagayan. Yan ang demand po ng mga kababaihan. Actually po, kung titingnan natin, ano po, ang pagkahalika ng Diyos sa babae, ano po, ayon sa Genesis, Kabanatang 2, Talatang 18, na nilikha ng Diyos ang babae sa pamagitan ng pagkuha ng isang tadyang ni Adan o ng lalaki, na ibig sabihin sa kalagitan ng kanyang katawan. Nangangulugan hindi sa talampakan upang huwag siyang yurakan na po ng lalaki ang babae, o hindi rin naman kinuha ng Diyos sa itaas ng katawan ng lalaki katulad sa kanyang ulo upang ang babae naman ay hindi niya pangunguna ng lalaki. Ano po? Ibig sabihin, ang tawag po sa English ay naging helpmeet na po, naging katuwang niya siya. Ang babae naging katuwang ng lalaki. At pagdating po sa pamumuno, na po, ang lalaki pa rin ang siyang namumuno, particularly po sa administrasyon sa isang iglesia lokal na mga Kristiyano. Yan ang turo ng Biblia, na ang lalaki ang siyang pangulo at siya rin ang tagapangasiwa sa iglesia, ang mga lalaki at hindi ang mga babae. Bagamat kung titingnan po natin sa banal na kasulatan, na po, napakarami lalo na sa Bagong Tipan na ang mga kababaihan ay nagamit po sa gawaing ministeryo, ano po, ng pagpalaganap ng Ebanghelyo ng Panginoon Kristo. Hindi nga sila leaders, subalit naging katuwang po sila ng mga leaders, mga kalalakihan sa pagpapalaganap ng Ebanghelyo ni Kristo. Isa na po rito yung tinatawag na Phoebe, ano po, malaking tulong kay Pablo, at marami pong babae po sa aklat ng mga taga-Roma, Kabanatang 16. Napakarami po ng mga kababaihan na naging katulong ng mga gawang lalaki sa pagpapalaganap ng Ebanghelyo ni Kristo. Sa kasalukuyan po, napakarami din, ano po, na magagawa ng mga babae
para makatulong sa gawaing pangangaral na po sa pangailangang pangangaral ng Ebanghelyo ng Kristo. Kaya wala pong dahilan na bagamat hindi sila ang tinatawag na pastor o sapagkat walang pastora sa Biblia, ganoon pa man, sila po ay malaking bahagi na po sa pagpapalaganap ng Ebanghelyo ng Panginoong Kristo. Kaya po walang pagkakaiba, maging lalaki man o babae man, pagdating po sa paglilingkod sa Diyos. Maraming magagawa ang mga babae. Sa gabing ito, o sa sandaling ito, ang pag-aaralan po natin ay isang babae na mayroong tatlong katangian na makikita natin doon sa binasa ko sa inyo. Na po. Ang unang katangian po niya na mayroon siyang pananampalataya. Na si Jesus ay siyang Kristo o siyang Mesiyas o tagapagligtas na ipinangako ng Diyos sa mga tao, no? Particularly po sa mga Hudyo, bago sa mga Gentil. Ngunit siya po ay naniniwala na yung ganong pangako ng Diyos ay nagkaroon na ng katuparan sa pagkakatao ng Panginoon Kristo. Kaya naniniwala siya na siya ang tagapagligtas ng kanyang kasalanan. Ito po ang pangunahing mahalaga sa isang taong gusto niyang magkaroon po ng kaugnayan sa Diyos Ama sa pamagitan ng pagkilala sa Diyos na naging tao, na nagkatawang tao na walang iba kundi ang ating Panginoon Kristo. Kaya kung nais po ng sinuman na magkaroon ng kaugnayan sa Diyos Ama, sapagkat dahil sa kasalanan nawala yung kaugnayan ng tao sa Diyos, ibalit sa pamagitan ng Kristo na siyang tagapamagitan sa Diyos at sa tao, ang Panginoon Kristo, kung siya ay sasampalataya muling mabalik ang kaugnayan ng tao sa Diyos sa pamagitan ni Kristo Jesus na siyang tagapamagitan po ng tao sa Diyos. Kaya po ang babaeng ito ay naniniwala na si Kristo Jesus ang siyang Mesaya o tagapagligtas na ipinangako ng Diyos para sa katubusan at kapatawaran ng kanyang kasalanan. Yan po ang kanyang katangian. Kung kaya't, ang pangalawang katangian po niya rito, dahil sa siya nananampalataya na si Jesus, ang siyang Kristo, kanya pong ipinagpapatuloy sa gagawin niyang pagpapakita ng kanyang pananampalataya. Alalumbaga yung pagbuhos ng mahal na ungguwento sa katawan ng Panginoon Kristo. Sapagkat naniniwala po ako na bago po man din dumating sa kinaroonan ng Panginoon Kristo, ang babaeng ito ay marami ng bagay na naging hadlag sa kanya na po hinarangan na siya o kinutya siya dahil sa dala niyang ungguwento. Ganyan po ang kadalasang nangyayari sa mga tao na bagamat maraming taong may pagnanasang makapagpapatuloy sa pakikinig ng salita ng Diyos, paglapit sa Diyos, pananampalatayang personal sa Kristo, subalit maraming ginagawa ang kalaban, ang diablo, upang hadlangan kadalasan ng mga magulang, mga lolo at lola, mga kamag-anakan, mga kaibigan, inahadlangan ang maraming tao na hindi na pagpatuloy sa pagpapakinig ng salita ng Diyos at sa pagkikisama sa pagsambang Kristiyano sa tamang paraan, sa Espiritu at katotohanan. Subalit, makita po natin ayon sa kasaysayan na ang babaeng ito ay kanya pong ipinagpatuloy ang nasa niyang gawin upang sa Panginoon Kristo ipakita niya ang kanyang tunay na pananampalataya sa Kanya. Yan po. Ang pangatlo rito, ang katangian ng babae na ang kanyang pagpapatunay ng kanyang pagmamahal at pananampalataya sa kanyang Panginoon at tagapagligtas. Kung kaya ibinuhos niya ang napakamahal na ungguwento sa katawan ni Jesucristo. Kung kaya marami ang taong nanginginayang sa paggawa nito. Subalit pinagsabihan sila ng Panginoon Jesucristo na yung ginawa ng babae po ay isang tanda na iyon ay inihanda niya para sa kanyang pagkalibing. Sapagkat binubuhusan po ng kwento pabango ang mga katawan ng mga namamatay noon, bago nila ibuburol. At yun ang ginawa niya upang ipauna na niya ang kanyang pagpapabango sa katawan ng Panginoon Kristo kapag po siya ay pinatay na nila.
Ano pa't meron pong sapat na kaalaman ang babaeng ito patungkol sa mga naririnig niya sa Panginoon Kristo na siya ay ah, papatayin at ililibing at pagkatapos muling mabubuhay at akit sa langit. Kung kaya ginawa po niya sa kabila ng marami po ang nanghihinayang, ngunit para sa kanya ay karangalan niya o isang katuwaan para sa kanya na ubusan siya ng napakamahal ng kwento ang katawan ng Panginoon Kristo. Kung kaya po, bagamat marami ang nagalit sa kanya, sapagkat sabi nila, kung ito'y ginawa, ay pinagbili mo at ang halaga na napagbilan ay pamimigay sa mga duka. Subalit ang Panginoon Kristo, sabi niya, lagi ninyong kasamang madukha na maaari niyong tulungan sila. Ngunit ako, sandali lang niyo kung makasama. Kung kaya huwag niyong kagalitan ang babaeng ito, ang kanyang ginawa. Ang sabi niya po niya, ayon sa talatang binasa ko kanina sa inyo, sa talatang 13, dahil sa ganitong ginawa ng babae, sabi po ng Panginoon Kristo, katotohanan, sinasabi ko sa inyo, saan man ipangaral ang ebanghelyo ito, sa buong sanlibutan, ay sasaysayin din man ang ginawa ng babaeng ito sa pag-aalaala sa kanya. So, nangyari po, katulad ng ngayon, ay nagagawang alalahanin ng babaeng ito sa dakilang bagay na ginawa niya sa Panginoon, nabuhusan siya ng napakamahal, napakabangong ungkwento ang katawan ng Panginoon Kristo bilang paunang pagpapabango sa kanyang katawan bago siya makaranas ng pagkalibing po. At ito po ang nagiging resulta, kung tayo po ay gagawa ng mabuting bagay, lalong-lalo na sa larangan po ng pangangaral ng Ebanghelyo, sa gawain po ng Diyos o sa ngalan ng Diyos, ito po ay hindi sa walang kabuluhan ito, kundi ito'y minamahalaga ng Panginoon Kristo. At ito po ang nagsisilbing alaala sa sinuman, lalong-lalo na sa mga kababaihan, anuman po ang kanilang gagawin para sa gawain ng Ebangheliko ni Yesu Kristo. Ito po ay kinikilala ng Panginoon Kristo at napakalaking bagay ito para sa gawain ng Diyos. So, maging sa Hebreo sa Kabanatang 6, talatang 10 po, ganito sinasabi, sapagkat ang Diyos ay hindi liko upang limutin ang inyong gawa at ang pag-ibig na inyong ipinakita sa kanyang pangalan, sa inyong paglilingkod sa mga banal at hanggang ngayon nagsisipaglingkod kayo. So, yung pong ginagawa natin sa ngalan ng Panginoon Kristo, sa mga banal, sa mga magagawang Kristiyano, sa mga anak ng Diyos na nangangailangan ng tulong, financial man o material man, ang sabi dito, hindi liko ang Diyos upang yung mga bagay na ginagawa ng ninuman, ng sinuman, para sa kanyang mga anak, para sa kanyang gawain, upang limutin ito. Kundi, ito po ay ipapakita ng Panginoon ang bunga nito sa inaharap bilang ganti sa kagandang loob na ginagawa ng mga Kristiyano para sa kanyang pangalan at para sa pagpapalikan ng Ebanghelyo ni Kristo sa kaililigtas ng maraming tao. So mga kapatid sa Panginoon, isa lamang ito sa mga babaeng tinatawag na marangal o kapansin-pansin na babae na makikita po natin sa banal na kasulatan, lalo na sa bagong tipan. So sa susunod po, patuloy tayong mag-aral ito patungkol sa mga tinatawag na honorable or marangal or remarkable women, kapansin-pansin ng mga babae na makikita natin sa Biblia na nagiging halimbawa po hindi lamang sa mga kapwa babae kundi maging sa mga lalaki, paano sila nagiging tapat sa Diyos sa paglilingkod, sa pag-ibig sa Kanya at sa pagtulong sa ibang mga Kristiyano. So pagpalain naman ng Diyos ang mga salitang ito, sana po hindi man tayo babae na magditiwang ng Women's International Women's Day. Actually po ginagawa ito dito sa Pilipinas ng March 8 ang pagdiriwang nito.
Ngunit internationally po, sa buong buwan ng Marso, ito po ay ibinubukod para lalahanin ang mga kababaihan po sa kanila pong kadakilaan. At tayo namang Kristiyano, naalala po natin ang mga babaeng nagmahal sa Panginoong Kristo at nagmamahal sa kanyang gawain at maging sa mga manggagawang Kristiyano. So, purihin po ang Panginoon. Tunay nga po na yung ginawa ng babaeng ito ay nagsilbing alala sa kanya sa buong mundo, katulad natin dito, nagsimula sa Jerusalem hanggang sa kaduluduluan ng sanlibutan. Kaya sana nakapagbigay lugod ito sa inyo o naging pagpapala sa inyo, nakapagbigay lugod sa Diyos. Tayo po'y manalangin. Mang Diyos, kami po'y nagpapasalamat sa magandang halimbawa ng babaeng ito na pinakita po niya ang kanyang tunay na pananampalataya, pagmamahal sa aming Panginoon Kristo, sa pamagitan ng pagbubuhos ng napakamahal ng isang alabastrong ungkwento, Panginoon. Hindi siya nang hinayang sapagkat alam niya na ito po ay pagpapala sa kanya at ito po ay makapagbibigay likod sa inyo kung kaya't ginawa niya po ito. Tulungan mo naman kami, Panginoon, na maging katulad niya na anuman po ang pangailangan dapat gawin sa inyo at yung gawain ay malagod po namin gagawin ang buong puso namin. Upang sa gayon, Panginoon namin Diyos, matamasa rin po namin ang gantimpalang kabayaran sapagkat hindi ka liko upang limutin mo ang anumang bagay na giyon ng mga anak mo para sa mga banal at para sa gawaing pang-aral ng Ebanghelyo ni Kristo. Salamat po, Panginoon namin Diyos, binabalik namin lahat ng papuri at pasalamat sa inyo sa tulong Espiritu Banal at sa ngalan ng Kristo naming Panginoon. Amen. Amen. Pagpalay po kayo ng Diyos hanggang sa susunod.